Genetically modified organisms are organisms whose genetic material has been altered using genetic engineering. Genetic engineering is the modification of an organism's phenotype by altering its genetic makeup. BT corn. Number 1. Pest resistance. Genetically modified plants to resist certain pests. For example, BT corn. The DNA genome of the BT corn has been modified with the gene of Bacillus thuringiensis, a soil bacterium that produces proteins which is toxic to corn borers or worms. When these pests feed on the BT corn, they are exposed to the toxic proteins which ultimately lead to the toxic deaths. This genetic modification helps protect the plant from pest infestations. Number 2. Virus resistance. Genetically modified plants to resist certain viruses. For example, is genetically papaya. The papaya ring spot virus or PRSV is known to be detrimental to papaya plants. The protein PRSV was introduced to the papaya plant through plant tissue which turned out to be resistant to the virus. The effect was like the vaccines humans have against measles or influenza virus. These proteins trigger the plant's tissue. These proteins trigger the plant's immune response and help it fight off the virus. Number 3. Herbicide tolerance. Genetically modified plants to tolerate herbicide. An example, soybean. Glyphosate, an herbicide for weeds, was introduced to soybeans, making it tolerant to the herbicide itself. Farmers then can spray the herbicide, killing the weeds but not the soybeans. When farmers spray glyphosate to control weeds in their soybean fields, the herbicide kills the weeds but does not harm the genetically modified soybeans plants. This allows for effective weed control without damaging the soybean crop. Number 4. Fortification. Genetically modified plants with certain minerals. An example, golden rice. Beta-carotene, a precursor of vitamin A, was introduced through biosynthesis genes to the rice, making the rice grains fortified with vitamin A. The rice grains are fortified with vitamin A. Golden rice provides a potential solution to address this nutritional deficiency. Number 5. Cosmetic preservation. Genetically modified plants resist natural discoloration. An example is Arctic apple. The apple variety was genetically modified to suppress the browning of apple due to superficial damage. The genetically modified apples are able to resist browning and maintain their fresh appearance for a longer period of time. Number 6. Increase the growth rate. Genetically modified organism that has higher yield in growth than normal species. An example is aqua-advantage salmon. A gene from an ocean pout, an eel-like fish, was introduced to Pacific Chinook salmon, making the salmon grow faster than its normal rate. These genes promotes the production of growth hormone in the salmon, allowing it to grow at an accelerated rate compared to its non-genetically modified counterparts. First, flower production. GMOs in flower production are seen in modified color and extended base life of flowers. Next, paper production. Modified characteristics of trees for higher yield of paper production. Pharmaceutical productions modified plants to produce pharmaceutical product. Bioremediation, use of modified plants that can assist in the bioremediation of polluted sites. Enzyme and drug production, use of modified microorganisms
organism that can produce enzymes for food processing and medicine. And last, GMO in the medical field. Genetic engineering is playing a significant role from diagnosis to treatment of human-dreaded diseases. It helps in the production of drugs, gene therapy, and laboratory researches. So yun, kumusta sa inyong lahat? Ako nga pala si Wilson at ngayon ay tatalakayin natin ang mga bagay patungkol sa gene therapy. At kung ano nga ba ang gene therapy at kung paano nga ba ito ginagawa. Sa tuwing naririnig mo ang salitang gene therapy, may mga bagay bang pumapasok sa iyong isipan? Una sa lahat, ano nga ba ang meaning or ibig sabihin ng gene therapy? Gene therapy is when DNA is introduced into a patient to treat or cure a genetic disease. The new DNA usually contains a functioning gene to correct the effect of a disease-causing mutation. So parang sinasabi dito na itong gene therapy is parang inaayos niya mismo yung DNA ng isang tao kung ito ba ay mayroong epekto. Halimbawa na ang iyong DNA ay may genes ka na may sakit or not functioning, ginagamit itong gene therapy upang palitan yun ng isang functioning na genes. Ang gene therapy ay ang isang procedure na ini-introduce ng mga doktor sa kanilang pasyente kung ang kanilang pasyente ay nakakaranas ng isang genetic na sakit o sinasabi nating parte na ng kanyang DNA ang sakit na yon. So ang sinasagawa dito ay tinatanggal ang parte ng DNA na hindi nagpa-function or ang cell na hindi nagpa-function at papalitan ito ng functioning DNA. Gene therapy uses sections of DNA, usually genes, to treat or prevent disease. Gene therapy ay gumagamit ng DNA or genes natin upang magamot or ma-prevent ang mga sakit na meron na sa atin. Ma-prevent na maipasa natin sa ating mga anak or mga ating mga susunod na henerasyon or ma-prevent na kumalat pa sa ating katawan or lumala pa. The DNA is carefully selected to correct the effects of a mutated gene that is causing disease. Sa proseso naman ng pagsasagawa nito ay maingat na pinipili ng mga doktor or mga espesyalista ang parte ng ating DNA na kung saan matatagpuan na nakalagay or nakaposisyon ang ating mga sakit o anumang mga bagay na hindi natin gusto sa ating katawan, halimbawa ng mga disease na napapasa o namamana, at pinapalitan nila ito. May dalawang uri ng gene therapy. Una ay si somatic gene therapy at si germline gene therapy. So ano nga ba ang kanilang pagkakaiba at ano nga ba ang kanilang pagkakapareho? Somatic gene therapy, sinasabi dito, transfer of a section of DNA to any cell of the body that doesn't produce the sperm or egg. So madaling sabi, ang somatic gene therapy ay isang procedure na kung saan binabago ang DNA sa parte na hindi nagpo-produce ng sperm cells at egg cells. So ibig sabihin, hindi siya namamana ng magiging anak mo sa susunod na panahon. Samantalang si germline gene therapy, transfer of a section of DNA to cell that produce eggs or sperm. Ito ay sinasagawa sa parte ng ating katawan na nagpo-produce ng sperm at egg cells. So sa madaling sabi ay ang gagawing gene therapy ay pwede mong maipasa o mamana ng susunod na henerasyon o sa magiging anak mo. Sa pagsasagawa ng gene therapy ay maraming mga techniques or pamamaraan ang ginagawa. Na dito ay ang gene augmentation therapy. So ano nga ba ang gene augmentation therapy? So gene augmentation therapy, this is used to treat diseases caused by a mutation that stops a gene from producing a functioning product such as protein. So itong gene augmentation theory ay isinasagawa upang gamutin or lunasan ang isang sakit or isang mutation na kung saan ay pumipigil sa ating mga cells and genes na mag-produce or mag-process ng product na kinakailangan ng ating katawan tulad ng protina. So anong mangyayari sa atin kung wala tayong protein? Papayat tayo ng lubusan dahil ang protina ay ang pagkain ng ating mga muscles. So tayo ay mamamayat na lang hanggang sa tayo ay manghina. This therapy adds DNA containing a functional version of the lost gene back into the cell. The new gene produces a functioning product at sufficient level to replace the protein that was originally missing.
So dito sa gene augmentation therapy, makikita natin na ang cell na walang functioning gene. And then, ginagamit nila ito at nilalagyan nila ng functioning gene. And then, nilalagay nila sa katawan ng tao para mag-function ng normal. But also, this is only successful if the effects of the disease are reversible or have not resulted in lasting damage to the body. So ano ang ibig sabihin nito? Magagamit lamang to or magiging epektibo lamang ito kung ang nasirang nangyari sa ating katawan ay nagagamot pa or nababalik pa sa dati. Hindi na ito applicable or hindi na ito pwedeng gamitin sa mga bagay o sakit na nagdulot na ng permanently damage sa ating katawan. Halimbawa, naputol ng ating mga parts ng katawan and then natanggalan na or nakat na. So hindi na yun pwede dito sa gene therapy. Dun lamang tayo sa mga sakit or mutation na nagaganap na reversible pa or pwede pang maayos gamit ang therapy na ito. Halimbawa, maaari itong gamitin upang ang mga disorders or halimbawa ng fibrosis ay maayos sa pamagitan ng pag-introduce ng panibagong functional copy ng ating genes para maayos at makorek ang ating sakit. Susunod naman ito ay ang gene inhibition therapy. Gene inhibition therapy, suitable for the treatment of infectious diseases, cancer, and inherited disease such as caused by inappropriate gene activity. So hindi tulad ng kanina, ang gene inhibition therapy ay isinasagawa upang gamutin ang cancer, mga infectious diseases or mga nakakahawang sakit, pati na rin ang mga inherited na sakit or namamanang sakit. The aim is to introduce a gene whose product either inhibits the expression of another gene, interferes with the activity of the product of another genes. So, sinasabi dito na may dalawang aims. So, sinasabi dito na ang aim ng gene inhibition therapy ay makapag-introduce ng panibagong genes na ang kalalabasan ay either sa dalawang yun. Una ay ang pagbabawal sa expression or sa gawain ng ibang genes or pagbabawalan nila ang mga kalapit na genes nila sa ginagawa nila. At ang pangalawa naman ay makikialam sila sa pag-process ng product ng genes na yun. Papakialaman nila yun. So, kahit ano sa dalawang yun. The basis of this therapy is to eliminate the activity of a gene that encourages the growth of disease-related cells. So sinasabi dito na ang basihan ng therapy na ito ay para ma-eliminate yung mga genes na ang ginagawa ay mag-encourage or tumulong dun sa pagpapalaganap ng sakit. So, isang example ng gene inhibition therapy ay ang sa paggamot ng cancer. So, alam naman natin na ang cancer ay ang hindi makontrol na pagdami ng isang negative cells or parang hindi makontrol na pagdoble at pagdami ng cell growth. So, yun. So, using this gene inhibition therapy, dine-terminate niya or pinagbabawalan niya ang mabilisang pagdami ng mga cells. So, kinokontrol yung pagdami ng cells para hindi na kumalat at lumala pa ang cancer. Pangatlo naman ay ang killing of specific cell. So, ideal din ito sa paggamot ng mga cancers dahil sa pinapatay nito ang madamihang cells. The aim is to insert DNA into a diseased cell that causes that cell to die. So, ang ginagawa nila dito ay nilalagyan nila ng DNA ang isang diseased na cell or ang sira na cell para mamatay yung cell na yon. At para maging epektibo ito, tayo ay may dalawang pamamaraan. First, the inserted DNA contains a suicide gene that produces a highly toxic product which kills the diseased cell. Second, the inserted DNA causes expression of a protein that marks the cell so that the diseased cells are attacked by the body's natural immune system. So, yung unang way daw is yung paglagay ng panibagong DNA na kung saan paglagay ng panibagong DNA sa ating cells na kung saan yung DNA is may contain na highly toxic substance or tinatawag din itong suicide DNA. So, kapag nakapasok ito sa isang cell, sa isang defected cells, is papatayin niya yung sarili niya kasama na yung cells. Pangalawa naman is yung in-insert na DNA sa ating cells is nagpo-produce ng reaction gamit yung protein. Parang nilalagyan niya ng mark ang cells. And then, in order sa ating immune system na ma-identify kung anong cells ba yung papatayin. So, gamit ang ating immune system, siya na yung papatay sa cells na yon, hindi na toxic. So, yun. Ngunit, kung makikita natin, mapapansin natin, yung
itong may toxic is ginagamit ito dun sa mga patient na talagang nanghihina na, kumbaga wala na silang immune system upang ilaban pa or pumatay pa dun sa mga bad cells. So ito naman na itong naglalagay ng mark sa mga cells, yung pangalawa, is ginagamit naman ito dun sa mga patients na malalakas pa ang immune system or may kakayahan pang patayin yung mga bad cells. At ang tatlong yon ay ang gene therapy techniques. So ngayon, pag-usapan naman natin ang patungkol sa DNA. But first, ano nga ba ang DNA? So ang DNA, or also called deoxyribonucleic acid, ito ay ang hereditary material ng mga tao, pati na rin ng ibang mga hayop. So yun, babalik tayo. Paano nga ba isinasagawa ang pag-transfer ng DNA? First, a section of DNA or gene containing instruction for making a useful protein is packed within a vector, usually a virus, bacterium, or plasmid. Second, the vector acts as the vehicle to carry the new DNA into the cells of a patient with a genetic disease. Third, once inside the cells of the patient, the DNA or the gene is expressed by the cell normally machine. Third, once inside the cells of the patient, the DNA or genes is expressed by the cell's normally machinery, leading to production of therapeutic protein and treatment of the patient's disease. So kung pakikinggan natin ay napakaganda ng mga cell or gene therapy dahil sa parang napaka-effective nito para sa mga karamdaman genetically at pati na rin ng mga cells. But meron din itong kahinaan at mga negative sides. Ano-ano nga ba ito? So first, delivering the gene to the right place and switching it on. It is crucial that the new gene reaches the right cell. Delivering a gene into the wrong cell would be inefficient and could also cause health problems for the patient. Even once the right cell has been targeted, the gene has to be turned on. Cells sometimes obstruct this process by shutting down genes that are showing unusual activity. So isa sa kahinaan ng gene therapy ay ang pagpapadala ng gene or DNA sa maling cell. So yun. At isa pa, kapag ang gene or ang DNA ay naipasok sa maling cell, ay maaari itong magdulot ng paglala or baka maging sanhi pa ng panibagong karamdaman. At sa kabila nito, kapag sakaling maging tama ang destinasyon ng gene, ay dapat pa rin itong i-turn on or dapat itong i-switch on. Kasi paminsan, kahit na na-turn on na ito, is kapag na-sense ng cell yung unusual na ginagawa ng gene or ng DNA sa loob niya, ay pino-turn off niya ito. So, napakaraming complications ang pwedeng mangyari. Pwedeng hindi ito makarating sa tamang cells, pwede rin itong makarating sa tamang cells, pero hindi siya matu-turn on. Or pwedeng na-turn on nga, ngunit switch off siya ng mismong cell. So, napakaraming obstruction ang pwede niyang kaharapin para maging tama yung procedure niya at para maging effective siya. Second, avoiding the immune response. The role of the immune system is to fight off intruders. Sometimes new genes introduced by gene therapy are considered potentially harmful intruders. This can spark an immune response in the patient that could be harmful to them. Scientists therefore have the challenge of finding a way to deliver gene without the immune system noticing. This is usually by using vectors that are less likely to trigger an immune response. Ito nga ay isa sa mga challenges na kinakaharap ng ating mga doktor or espesyalista dahil nahihirapan sila kung paano ba nila ipapadala ang modified na genes or DNA sa loob ng ating cells na hindi na-notify or hindi nakikita or nalalaman ng ating immune system. Dahil kung sakaling malaman ng immune system na may pinasok na panibagong genes sa ating mga cells, is papatayin or tatanggalin, lalabanan ng ating immune system yung modified genes na yon. So, paano ba magiging effective? Hindi nga makakapasok sa ating cells ang panibagong genes dahil sa pinapatay na ito ng ating sariling immune system mismo. At ang panghuling challenges at kinakatakutan ng lahat ng mga patients ay ang cost. Kasi napakamahal or high cost ang pagsasagawa ng ganitong therapy. Kasi syempre, upang maging epektibo ang therapy na ito ay kailangan ng face-to-face na coordination sa patient at sa doktor para ma-analyze kung ano ba talaga ang dapat gawin at kung ano ba ang mali sa kanyang patients. Dahil nga dito ay
sure na yan na medyo mataas ang presyo ng ganitong konsultasyon. Hindi lamang sa konsultasyon, dahil pati ang mismong procedure ay kailangan gawin ng personal. Hindi ito basta-basta ginagawa sa labas ng bahay at kung saan-saan. Ito ay gagawin sa isang laboratorio. Kaya naman, ito ay talagang mahal. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang isang series ng TED Talk na kung saan ay pinangunahan ito ni Susan Lim na isang professional na doktor at naging pioneer sa pagka-transplant ng liver sa Asia. So ano nga ba ang kanyang istorya? Pag-usapan natin. So niya, nagkwento siya patungkol sa kanyang sariling buhay at karanasan mismo na kung saan isa siya sa mga ipinadalang estudyante upang maturuan kung paano ba isinasagawa or ang tamang procedure ng pagka-transplant ng liver. Dahil sa ang kanyang naging guro o isa sa naging guro niya ay ang pinaka-pioneer or unang nagsagawa ng liver transplant. So napakagaling ng taong yon dahil siya yung pinakaunang nagsagawa nito. At yun, dahil sa tagal niyang nag-aaral, hindi napilitan siya na umuwi at nag-decide siyang umuwi yun para naman makatulong sa kanyang mga countrymen or mga kababayan. And then yun, para sa kanya, hindi mahirap ang pagtatransplant ng tatay. Hindi rin mahirap ang paghahanap ng pera para sa procedure na gagawin, kundi ang pinakamahirap ay ang mga sinasabi ng ibang tao at mga ahead sa kanya na ba't papayagan na isang babae ang maging pioneer sa gawain ito. So yun ang sabi niya na pinakamahirap na part. Hindi daw mahirap ang pag-oopera at paghahanap ng pera. Mahirap yung mga sinasabi ng iba dahil tutol ang iba na siya ang maging pioneer sa gawain ito. Ngunit sa kabila ng balakid na ito ng society ay nanatiling matatag pa rin si Susan at yun, naging successful siya at siya ang naging pioneer na makapag-liver transplant sa Asia. At ngayon naman, sinabi niya na umakyat na sa 100,000 ang mga patient na naghahantay pa rin para sa mga donor ng organs. So yun, isipin mo, 100,000 katao ang naghihintay, nagbabakasakali na may magbigay or maging donor ng organs para sa kanila. And then, araw-araw, mahigit sa dosena ang namamatay sa kanila. Dahil nga sa sobrang konti ng donors ng mga organs, ay hirap na ang tao kung saan ba sila kukuha. Kaya naman, shortly matapos lang ang kanyang unang operasyon ay nasundan agad ito ng panibagong operasyon. At hindi niya inaasahan na ang kanyang kukunan ng donor ay isang prisoner o isang preso na kung saan ito ay in-execute na or pinatay na. Ito yung mga prisoners na nasa death row or yung may sentensyang kamatayan. Siya mismo ang pumunta sa presuhan, sa prison para i-harvest ang atay at iba pang mga organ ng preso. Ang pangyayaring ito nga ay naghatid kay Susan ng isang trauma dahil sa naganap yon na kanyang pag-harvest dahil naganap nga yung procedure nito habang siya ay buntis. So yun, ang oras na dapat na ilaan niya kasama ng kanyang pamilya at mag-enjoy, mag-relax, ayun nga yung naranasan niya, pag-harvest ng mga organs ng tao upang ibigay at ilipat sa mga mas nangangailangang donor. Dahil nga sa pangyayaring yon ay napaisip si Susan kung meron bang iba pang paraan kung paano magagamot ang mga karamdaman ng 100,000 tao na ito nang hindi kinakailangan na magsakripisyo ng panibagong buhay para sila ay malunas. Hindi kailangang may mamatay na tao upang maibigay ang panibagong chance na mabuhay sa magiging donor nito. Pero naman, si Susan ay naghanap ng ibang procedure kung saan ay maaaring makatulong or makapagbigay ng kagalingan sa mga pasyente ito nang hindi na kinakailangan ng sakripisyo ng ibang tao. So, na-introduce sa kanya ang cell therapy. So dahil nga doon ay ibinuhos niya ang kanyang resources, oras at ang kanyang laboratory mismo, pati ang kanyang team sa pag-research at paghahanap ng kasagutan kung ito ba ay magiging epektibo na gamot sa mga pasyenteng ito na nangangailangan ng napakaagarang kagamutan. Sa pag-asa, hindi na makakasayang pa ng isang buhay upang magtungan ang buhay ng iba. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsaayos ng cells ay matutulungan na or mas saayos na din ang kalagayan ng mga pasyente.